Kabanata 7. Pagkaraan nga ng ilang araw, gayon ay magkasama na sila ni Ephraim sa kotse nito pauwi ng San Dionisio. Nang ipagpaalam kasi siya ng binata kay Mr. Nicolas ay agad itong pumayag. "Bakit ang tahimik mo?" Maya-maya ay untag ni Ephraim kay Charlotte. Papasok na sila sa expressway at mga 3 oras pa ang biyahe nila bago makarating sa kanila. Wala? Wala? O kinakabahan ka? Medyo. Hindi ko kasi alam kung paano haharapin sina Papa. Don't worry. Just be yourself. Alam nilang darating ka kaya naghintay sila. Ganoon ba? Lalo naman akong kinakabahan. Huwag mo nang isipin iyon. Mga magulang mo pa rin sila. At anak ka nila. Mas malapit ang dugo kaya ano pa mang pagkakamali ng anak. Napabuntong hininga na lang si Charlotte. Oh, may problema pa ba? Bahagyang nilingan ni Ephraim ang dalaga. May gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Yang ginawa mo, bakit ganyan ka pa rin? Makitungo sa akin. Bakit ang kapakanan ko pa rin ang gusto mo? Kahit minsan ba ay hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa akin? Dahil sa ginawa kong pagkatakas at sa mga salitang nabigkas ko noon, I know it's so harsh. Ilang sandali, hindi nakakibo ang binata. Waring nag-iisip. Maya-maya ay ito naman ang napabuntong hininga. To be honest with you, sa simula ay nasaktan. Hindi lang ang pride ko, pero maging ang damdamin ko. Magkaibigan tayo, naging mabait ako sa iyo. Paano mo nagawa sa akin ang bagay na iyon? Paano mo ko napagsabihan ng mga ganong klase na salita na talaga namang nakakasugat sa kalooban? But later on, I've been realized that you did the right thing. Hindi naman talaga tayo dapat magpakasal dahil lang sa maling akala ng papa mo. At nagpakapasalamat ako sa ginawa mong yun. Dahil kung hindi ako sana natagpuan ang babaeng talagang para sa akin. Ha? Sukat na marinig ay bahagya siyang napapitlag. Anong ibig mong sabihin? Noon lang muling lumingon sa kanya ang binata. Baghagya itong umiti sa kanya na may kalakip na kakaibang kislap sa mga mata. I've been meet this girl recently. Well, maganda siya, sexy, kahit simple lang manamit. Galing din siya sa mga kanyang pamilya at nagtapos ng mascom. And to top it all, napakabait niya. Alam mo siguro, ay siya na talaga ang babaeng hinahanap ko. Hindi ba noon ay nasabi ko na sa iyo na kaya ako papalit-palit ng nobya ay dahil may hinahanap ako sa isang babae? Oo. So ngayon ay natagpuan ko na iyon kay Amy. Talaga? Pilit ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Charlotte. Ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon. Pero tila tadyak sa dibdib ang dating sa kanya. Napangiti pa si Ephraim habang tuloy sa pagdadrive at nagbawi ng tingin sa kanya. Akala ko nga noon hindi ko na matatagpuan ang babaeng nais kong pakasalan. Anyway, kaya wala ka talagang dapat na ipag-alala, hindi na talaga ako mapipilit ni na Papa na pakasalan ka dahil ipaglalaban ko na ang pag-iibigan namin ni Amy. Dapat lang naman nakangiting bigkas ni Charlotte. At hindi niya alam kung paano niya sasabihin iyon, gayong tilang may nakasakmal na pangil sa kanyang puso dahil sa misidlang kirot at sakit na nararamdaman niya. Kumusta naman ang parents mo? Tanong niya na pilit, pinakaswal ang tinig. Hindi na ba sila galit sa akin dahil sa pagtakas ko? Hindi naman sila nagalit sa iyo noon eh. Ang totoo, sila ang nag-aalala
na baka nadamay sila sa galit mo dahil hindi man lang sila tumutot sa balak ng papa mo. Talaga? Kung ganun pala ay wala na talagang problema sa pag-uwi kong ito. Oo naman, lalong naging masigla si Ephraim. Pero lalo namang tila binabayo ang kanyang puso. Mabuti naman at bumalik ka na, iha. Wika kay Charlotte ng mama niya nang makaharap sila. Sinamahan pa siya ni Ephraim sa bahay nila. Namimiss ko kayo, ma, wika niya na tumutulo ang luha. Niyakap niya ito ng maigpit na saan po ang papa. Nagpunta sa manggahan harvest ngayon. Nasasabik na siyang makakain ng mga prutas na bagong pitas. Sa Manila ay hindi siya nakakabili ng sariwang prutas. Pumunta tayo roon, ma, yaya niya. Kayo na lang ni Ephraim. Masiglang wika nito. Tutulungan ko si Minding sa pagprepara sa tanghalian natin. Dito kakain ang mga nag-harvest ng mangga. Nagpapalitsyon ang papa mo. May salo-salo rito mamayang tanghali. Alam po ba ng papa na dadating ako? Alam niya at excited siya na makita ka. Relief na lumingon siya kay Ephraim. Sabi ko naman sa'yo ang nakangiting wika nito. Paano? Pupunta ba tayo sa manggahan? Baka may iba kang gagawin. Nakakahiya naman na magpa-escort pa ako sa iyo. What our friends are for. Magkaibigan na uli tayo, hindi ba? Oo naman. Sige, salamat. You're welcome. Nang makarating sila sa manggahan ay tuwang-tuwa nga si Ernie nang makita ang anak. Agad itong nagyayang umuwi para magkasalo sila sa pagkain. Nagpapasalamat na lang siya kay Ephraim dahil hindi na ito nagpapilit sa kanya na doon kumain. Alam ko na gusto naman ng mama at papa mo na masolo ka dahil masasabi ko sila sa iyo. Nakangiting paalam nito habang kumakaway bago tuluyang sumakay sa kotse nito. Ako man ay nasasabik din na makasama sila. Salamat ha. Wala iyon. Sige, see you tomorrow. Bakit? Pupunta ka ba rin ba bukas? Oo naman. 1 week ang bakasyon ko sa office. Naiinip naman ako rito sa San Dionisio kung hindi ako mag-iikot-ikot at sasamahan mo ako mamasyal, hindi ba? Oo ba? Masiglang tugon ni Charlotte. Somehow, iyon naman talaga ang inaasahan niyang gagawin nito. At baka sakali, mabalik nga dati ang pagtitingin nila bilang magkaibigan.